papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, ngayon, 21 ng Agosto, ay gunitain natin si Papa San Pio ika-10. Papa Pio X. Siya ang nagbigay reforma sa liturhiya at ang pagkomunyon o ang ating pakinabang upang maayos ang pagdiriwang sa banal na misa. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal po mga kapatid, sa aklat ni Propeta Ezekiel, hindi na naging tunay na bantay o pastol ang tinatawag ng Panginoong Diyos sapagkat kanila nang pinahirapan ang mga tao sa ating Ebanghelyo ni San Mateo. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na tayo ay tinatawag upang makilahok sa pag-ani sa ubasan na siya yung ating bukasyon sa paglilingkod sa Panginoon. Maaari mang nauna o nahuli, tayo pa rin ay tinatawag ng Panginoon na makilahok sa gawain ng misyon. Sa mga sandali sa ating buhay na tayo ay hindi tumutugon sa panawagan ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. At dahil sa ating karapukan at kahinaan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasus mo ng iyong karunungan at lakas na likas sa iyong sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang panampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa itinuro niya sa ipinakitang halimbawa. Ipagkaloob mong makamta namin ang walang maliw na gantimpala. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpaso na hanggan. Amen. Magsiupuan lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko. Nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas. Nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ng mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang mga nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapan ng mababangis na hayop, pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol, at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapan ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa, sa halip na alagaan nila ang mga ito. Ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlam, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako nagdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-ika-siyam ng umaga. At nakakita siya ng iba pang nagtayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa. At pumaroon nga ang sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng maikatlo ng hapon, sa gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya ay lumabas uli at nakita pa ng ilang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng napakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinapareho ang upa sa amin? Ang sinabi niya isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano? Kung ibig kong upahan ang mahuli ng tulad ng upa sa iyo, wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O nainggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nauhuli ay nauuna at ang nauna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-20 na linggo sa kariwang panahon. At ngayon, 21 ng Agosto, ay ating ginugunita si San Pio X. Ang atin pong mga pagbasa ay tungkol sa ating pagtugon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos o bokasyon. Ang salitang bokasyon ay mula sa Latin na vocatio, pero ito ay salin sa salitang Hebreo na
tsuwa. Na dahil ang atin pong ebanghelyo ay nasa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo, ito po ay ipagal magdilma. Ang panawagan dito, una, na tayo ay maging masinop sa ating pangasiwa at paggawa sa lahat ng panawagan sa buhay. Iba't iba po ang mga panawagan. May mga pinuno ng panawagan ay magkaroon ng maganda, umaayos at maganda ang pamamahala. May mga manggagawa, may iba't ibang panawagan sa buhay na maging bahagi sa pagdiriwang gaya ng magdiriwang sa mga selebrasyon at iba pa. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 34, verso 1 hanggang 11, ito ang panawagan sa mga pinuno na sila ay maging maayos sa kanilang paglilingkod at pamumuno. Pero pinagsamantalahan nila ang sinasakupan nila. Dahil ang iniisip nila ay ang kanilang sarili lang. Ginagatasan na nila ang mga sinakupan nila, pinapatay, at kung ano pang mga ginagawa, wala man silang magandang paglilingkod o serbisyo sa kanilang mga tauhan. Kaya, pinabalaan sila o binigyan sila ng babala, parusahan sila ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga namumuno na mapagsamantala ay parusahan kapag hindi naglilingkod ng maayos. Dapat maging tunay na pastol ang bawat isa. Kaya sa ating Salmo 22, versikulo 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang pagkapastol ng Panginoong Diyos ay siyang magandang halimbawa paano magiging pastol, paano maging pinuno, paano magiging tatay at nanay, paano magiging kuya o anuman ang mga ginagampanan nating papel sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa mga institusyon o pamahalaan o saan man tayo naroroon. Kinakailangan na tayo maging tunay na pastol sa isa't isa. At bilang tunay na pastol, kailangan nating sagutin o tugunan ang panawagan ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 20, verso 1 hanggang 16, ang pagtugon sa panawagan ng Panginoon Diyos ay depende po sa atin. Kuminsan nahuli tayo, kuminsan naman nauna. Pero ang atin pong talinghaga ngayon tungkol sa isang may-ari ng ubasan na siya mismo ay tumawag ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Pero nakita natin ay 5 beses po. At ang 5 beses na ito, una sa umaga, pagkatapos sa alas 9, tapos sa tanghali, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, at saka alas 5 ng hapon. Ito po sa mga tao na nagdarasal ng breviary o nagdarasal ng Christian prayer o yung panalangin ng mga Kristiyano, ito yung mga oras na nagdarasal ang lahat para sa Panginoon. Ibig sabihin, may panawagan ang Panginoon sa lahat ng sandali ng ating buhay. Nasa atin ang pagtugon kung tayo ba ay tumugon sa kanyang panawagan. Pagkatapos, ang bayad, 1 denaryo sa lahat. Ito ay sobra pa, higit pa, sapagkat ng 1 denaryo ay katumbas ng 1 linggo. Na ibig sabihin, hindi lang ito tinatawag na sweldo o upa o bayad sa kanilang trabaho. Ito ay nagkahulugan ng iba. Ang unang kahulugan nito, ang mga unang tinatawag ay yaong mga Israelita. At napakatagal silang tinatawag, pero nagreklamo sila. Bakit yung nahuli, yung mga hintel at iba pa mga tao,
ay kaparihas na bayad ang binigay sa kanila. Ano pong bayad? Ang bayad ay buhay na walang hanggan sa langit. Mayroon bang ibang langit? Kaya kung ano ang pinag-usapan tungkol sa isang denaryo na matanggap, ganun din isang denaryo, ibig sabihin isang langit lang ang matanggap sa lahat ng magabago. Nasa huli man magbalik loob ang isang taong tinatawag ng Diyos, parihas na langit, tayo ay magsama-sama upang maging lingkod ng Panginoon. Ang kailangan lang ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Kaya pakisabi sa katabi mo, gumising ka at magtrabaho sa Panginoon. Kasi parang tulog-tulugan lang tayo. Kaya ang nangyari, pinagsamantalahan na ang ating bayan. May mga isla tayo na sinasakop na ng ibang bansa. May mga tao na gumawa ng kalukuhan sa pamalaan at pinalayas pa. Mayroong iba na nakikita na nila nandoon lang sa labas at yun yung kanilang kukunin para magsasagot o tutugon sa kaso, pinabayaan lang. Pero yung mga mahirap na napakaliit, na nagnakaw lang ng bigas dahil nagutom ang kanilang pamilya, kaagad ikulong. Samantala yung bilyon at milyon na kinamkam sa bayan ay walang ginagawa ang mga pastol at pabaya. Kailangan rin ang mga magulang ay maging sensitibo sa kanilang pamilya. Tunay ba kayo na pastol? Nagmahal ba kayo sa inyong asawa? Tunay ba kayong nagmahal sa inyong mga anak? Naging matapat ba kayo sa inyong pagiging pastol sa inyong pamilya? Pakisabi sa katabi mo, maging mabuti kang pastol. Kailangan maging mabuting pastol tayo sa isa't isa. Kasi pinabayaan natin ang ating kapwa na magkaroon ng bisyo. O kaya wala nang pakialam sa Diyos. Doon na lang nakatingin lagi sa cellphone o dili kaya sa mga computer games o sa mga laro at kung ano pa mga ginagawa. Nawala na tayo sa tunay na direksyon sa buhay. Kailangang babalik tayo at tutugon sa panawagan ng Panginoon. Huli man o nasa tinatawag malapit na sa takip silim ang ating pagbabalik loob, tanggapin pa rin tayo ng Panginoon. Kapag tayo'y matapat, kapag taos puso ang ating pagbalik loob sa Panginoon, ang Panginoon ay handang tatanggap sa atin sapagkat minamahal niya tayo at hindi tayo pabayaan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin. Dahil ang kanyang katarungan at ganang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig na pakinggan niya tayo at hindi biguin. Ama, sumasaamin nawa ang iyong kaganahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtityaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin sumasaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa ng walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo.
Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtitiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya ng walang hinihinging kapalit. Naniwala kami na sa piling ka namin at pinimiyaan mo kami ng mabuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang bayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin din mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, sa iyong pagpaunlak na tanggapin ang aming paghahain. Lubin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay timtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayon si Papa San Pio ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kay si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangisiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga palangkalang iniukol kaisa ng sabihin dito'y nagtitipon. Kaya kisa namang helsi si awit ng papuri sinumpay sa kalangitan, kami nagbumingis kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlain, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaniripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Pio, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tirasalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang ikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumahad po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ang Panginoon, ang aking pastol, wala kong dapat ikapangambang anuman. Lunti ang pastulan, doon hihimlay. Malinaw na batis, pabatid uhaw, sa tamang landas, ako'y babanaagan. Kay tapat niya sa akin. Ang Panginoon, ang aking pastol, wala kong dapat ikapangambang anuman. Ang Panginoon, ang aking pastol, wala kong dapat ikapangambang anuman. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsasalo-salo sa banal na pag ay magkarnawa ng panampalatayang matatag sa pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw ninyo sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform, ang nakusposting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng iisa sa atin at tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbigay sa inyong biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Tinatawag tayo sa isang bokasyon na maging pastol sa isa't isa. Naway maayos ang ating pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniag mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang siyang katauhan. Pakinggan mo kilingan yung kanan nagsusumamo sa makamtanawan nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala ng imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.